Okay, hello po. Good morning po sa lahat at sa inyo po magandang umaga mga taga Maynila, mga baguhan man kayo dyan o datihan. Good morning po sa inyo. Sa Labo, Camarines Norte, good morning. At sa Nueva Ecija, magandang umaga po. Ganun din sa amin sa Barangay Salvacion. So anyway, ngayong umaga, ang turo po sa atin ay tulad ng matuto tayo talagang mag-improve o mag-grow spiritually, na hindi na lamang tayo parang bata na tinutukoy dito, na ang bata po hindi alam, sabi dyan, kung ano ang mabuti at masama. Kumbaga mga baby, mga sanggol. Pero ang pagtuturo dito, dapat matuto na tayo sa mga mature, pagiging mature, mature Christian. Nasabi dyan na may sapat na gulang, At bago po ang lahat, let's pray po muna. Hallelujah, aming Diyos. Aming Ama sa langit, minsan pang muli, Ama, ito kami ngayon ay humihiling ng patnubay mo. Alam namin na ikaw ay nakamasid sa amin. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagtuturo din sa amin na maintindihan ang salitang ito. Kaya pinapasalamat po namin ang oras na ito, O God, na ikaw ang magpapaunawa sa amin ng iyong banal na Espiritu. Buksan niyo po ang aming kaunawaan at higit sa lahat, Ama, maintindihan at maisabuhay namin ang lahat ng ito. Thank you, Holy Spirit. We praise you, Father. We thank you sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, chapter 6 ng Hebreo. Maalala po natin, ang Hebreo ay puro ito pagpapaalala, mga reminders sa mga Kristiyano, na lalo na itong sabi dito nga sa chapter 5, babala laban sa pagtalikod. Kaya tinuturuan tayo mga believers na talagang makapanatili sa aral na ibinigay o itinuro sa atin sa pamamagitan ng banal na salita, dahil ang warning po ng Biblia, hindi ito sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, kundi ang warning nito ay sa mga nakakilala na at kumbaga na hindi isinasabuhay ang pinapakinggan. Kaya ang pagtuturo sa atin dito, unawain at isabuhay ang ating napapakinggan. So, basahin po natin ang chapter 6. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aral para sa mga may sapat na gulang. Ibig sabihin dito po, sa isang mga believer, wag na lang yung paulit-ulit na lamang ang i-preach o ituro o nalayuan mo ito, layuan mo yan. Kasi alam naman po natin talaga kung mali ang ginagawa natin. Diba? Ang pagtuturo dito pinaunawa sa atin, tayong mga Kristiyano, pinaintindi sa atin na pinatawad na tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinatawad na tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, at tayo binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, alam na po natin yan, especially sa mga believers. Kaya doon sa chapter 5, ang pagsasabi doon sa pinakahuling bahagi po nito, na dapat tayo, hindi na tayo tulad ng mga sanggol. Ang sanggol na gatas, ginamit po yung paglalarawan ng pagkain ng sanggol na gatas. Kaya nga gatas kasi hindi pa kayang mag-digest ng tiyan. Bata pa. Pero sa ating mga Kristiyano, pag inilagay po natin ito sa usaping spiritual, matagal na tayo mga nakaririnig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, alam natin na kung ano ang masama at mabuti. At wag nang ulit-ulitin na kailangan pang pag-remind na wag gawin ang bagay na yan o wag gawin ito. Dahil alam naman po natin kung ano ang kasalanan at hindi. So yun ang pinapaunawa dito po sa chapter 6. Na sinasabi dyan, kaya't iwan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aral para sa may mga sapat na gulang, na hindi yung ulit-ulit na lang na si Kristo namatay, nabuhay muli para sa alam na po natin yan. Kaya lang, ang ibig sabihin po ng Bibliang ito, abay mag-mature ka na. Kung ano mga bagay na mali, wag ka nang kailangan ka pa bang sawayin na alam mo nang mali, patuloy nyo pang ginagawa. Yan po ang ibig sabihin. Yung mga bata, ganyan ang kaisipan. Kasi ang bata, walang alam. Kailangan pang guidance ng magulang para turuan kung paano at ano ang makasasama sa kanila. Kaya nga makita natin, ang bata, maging apoy, hahawakan kasi hindi alam. Pero tayong nakakaalam na pinaunawa sa atin, tayo'y pinatawad na ni Kristo.
Isang bagong nilalang, wala ang dating pagkatao, tayo'y bago na. Yan po ang ibig sabihin po dito sa chapter 6. Huwag na yung mga bagong aralin, kundi magpatuloy na tayo sa mga aral at sa mga para sa may mga sapat na gulang na. Sabi dyan, tigilan na natin ang muling paglagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan o tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpatong ng kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. So alam na po natin to, di ba? Mga Kristiyano, alam natin na kapag nagpatuloy sa pagkakasala ang isang Kristiyano, sa kabila na siya'y nilinis na pinatawad at patuloy pa rin nagkakasala, abay ang sabi doon, parurusahan at yun ang itatapon doon sa impyerno. So, alam natin to. So, yun ang ibig sabihin po dito sa chapter 6. Alam nyo na yan. So, magpatuloy na kayo. Magpatuloy, ibig sabihin, i-improve mo na, maging mature ka na. Hindi ka na kailangang pagsabihan na mali ang ginagawa mo dahil ikaw mismo alam mo kung ano ang tama at mali. Diba? So, ito po. At sabi sa chapter 4, sa verse 4. Ay, hindi po. Sa verse, idiretso ko. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa iba't ibang seremonya ng paglilinis, sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy. Sabi dyan, magpatuloy nga tayo. Magpatuloy. At iyan ang gagawin ng kung lulubin ng Panginoon. Kasi magpatuloy ka, hindi yung naistakan lang, na ulit-ulit ka na lang papaalalahanan dyan sa ginagawang mali. Alam mo na ang mali at tama, hindi ka bata na walang isip. Yan po ang ibig sabihin dito, mula sa chapter 5. Alam mo na kung ano ang tama at mali. At kaya nga napakalinaw, ang tao pong nagbabasa sa Bible, tayo, na patuloy nakikinig sa Word of God, ay ba'y naiintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos at talagang sinusupil na natin ang ating mga sarili. Hindi tulad noon na wala tayong pakundangan kung ano ang ginagawa nating masama, wala tayong pakialam. Pero nung nabasa natin sa salita ng Diyos, ano man ang ginagawa mo, ito'y aanihin mo sa huling araw. So doon tayo natakot. Sabi kasi, ano man ang ginagawa mo, ang lahat ay hayag sa Diyos. At magsusulit ang tao sa Diyos. Diba? Kung gumagawa ka ng masama, babalik yan sa buhay ng isang taong gumagawa ng masama. Kung siya naman ay gumagawa ng kabutihan at pagsunod sa Diyos, gagantimpalaan sa ng Diyos. So, dahil dito po sa patuloy nating pag-aaral at pakikinig, natuto tayong supili ng ating mga sarili. Kita nyo po, sila Apostol Pablo, sila Timoteo. Talagang sinabi pa ni Apostol Pablo na talagang siya din, kahit siya ay, kumbaga, makita natin, lingkod na ng Panginoon, nagagamit ng may kapangyarihan. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Para hindi siya ma-disqualify, sinusupil niya talaga ang kanyang sariling laman na hindi makapanaig yung mga dating buhay. At ganon din ang paalala niya kay Timoteo. Diba? Mapanatili yung promise ng Lord ng kaligtasan. Kasi hindi tayo talaga malinaw dito. Hindi tatanggap ng kaligtasan ng sinuman kung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, doon lamang po yan sa mga sumusunod sa kanyang utos. Kaya nga malinaw, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa kanyang mga utos. At ang Biblia pong ito, punong-puno ito ng instruksyon sa ating pamumuhay. Lahat tayo may mga instruction. Kung paano tayo makapamuhay ng tama. Binigyan tayo ng kaisipan, kaunawaan na layuan ang masama at gawin ang tama na nakalulugod sa Diyos. So, ito po ang sinasabi dito na wag nang paulit-ulit. Alam naman ito ng mga believers. Bagkus magpatuloy na nga tayo. Patuloy. Kasi lalo na ngayon, pagdating sa Revelation, marami pong hindi nakakaalam masyado ng pakahulugan ng Revelation. Kung ano ang mangyayari sa mga darating. Kulang po ang aral kasi lagi na lang doon sa panimurang aral. Tulad ng sabi dyan na verse 1. Kaya't iwanan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aral para sa may mga sapat na gulang na. Hindi na lang yung lagi na lang repentance o lagi na lang forgive mo ang kapwa mo. Alam naman natin yan na pinatawad, kailangan magsisi talikod sa kasalanan at tinanggap po natin yan. Malinaw na matapos tayong mabautismuhan na, 'di ba?
tinanggap natin ang Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa atin na gumawa ng tama at layuan ang masama. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ulit-ulitin pang i-remind ang tao. Dahil alam ng tao, binigyan tayo ng karunungan na maintindihan ang masama at mabuti. Masama at mabuti. Maliban na lang kung para kang isip bata. Isip bata, ibig sabihin sanggol, walang muwang. Kita nyo po, walang muwang. Kahit padumi, kakainin ng sanggol o ng bata dahil walang isip. So, wag tayong maging ganun. Dahil binigyan tayo po ng kaunawaan, pinaunawa sa atin ng Diyos kung ano ang tama at yun ang dapat nating gawin. Dahil masdan po natin ang ating mga pamumuhay. Tayo ang makakapagsupil ng ating sarili dahil tayo ang nakakaalam kung ano mga weakness mo, ano saan ka laging nabubuwal sa pagkakasala. Abay, iyan po ang bantayan mo. Yan ang bantayan natin na hindi na yan makapasok muli dahil pinaunawa sa atin, nakipag-isa tayo kay Christ. We have the power. Sinabi doon, meron tayong espiritu ng pagpipigil sa sarili na ipinagkaloob ng Diyos. So yun, gagawin na lang po natin kung ano ang mga inuutos sa atin. Verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. So, ibig sabihin, may idea. Kaya Kristiyano po ang pinababala ng Word of God. So, ayan, nakalasap na at alam na kung ano ang nahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, sabi dito, despite sa alam ng tao o ng Kristiyano, ang tungkol sa mga bagay na mabuti at hindi niya ito ginagawa. At alam niya na totoo ang salita, nakalasap na siya ng kapangyarihang makalangit na makaloob. Yan, kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu. Sabi dito, At sabi dyan, nakadama na ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nahayag sa panahong darating. Sa kabila nito, na alam mo yan, ay tumalikod ka pa. Sabi dito, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila, sabi dito, maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Yan po, napakalino. Kasi isa lang beses namatay o nagpapako ang Panginoong Hesus sa krus. It's once and for all. Yun yung doon. Kaya kung ang mga taong naliwanagan sabi dito, nakalasap ng kapangyarihan ng Diyos, nakaranas ng kapangyarihan, bunga ng Espiritu, itong Espiritu Santo, sa kabila ng mga bagay na itong natutunan nila ang patungkol sa Panginoon, tapos sila ay tumalikod, sabi po dito, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. So, napakaano po baga ito, Grabe, ang katulad ng isang araw, chapter 4, ang sabi doon, kung ngayon mo narinig ang salita ng Diyos, ngayon ka makinig. Ibig sabihin, ngayon ang araw, makinig. Huwag mo nang patigasin ang iyong puso, makinig. Diba? Kung nakarating sa atin ang mga warnings, mga babala, abay, kung may mga pangamaling pagkakamali, abay, itigil po yan. Kasi, alam natin na talagang ang Diyos, pinapaunahan tayo bago mapahamak. Pinapaalalahanan ang tao ng Diyos bago mapahamak. So anyway, so dito po tayo sa sunod. Ang sabi po dito, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng magsasaka. Ito po, ginamit po ito ng nilalarawan na tayo ang, kumbaga, malinaw doon tayo ang ubasan, 'di ba? Ginamit na tayo ang katulad ng sabi dito, tayo ang lupa
lupa. Ginamit po ang word na paghahalin tulad na tayo ang bukirin. At ang salita ng Diyos ang binhi. Ano? Yan na naitatanim sa puso natin. Kaya sabi dito, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng magsasaka. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos na tayo, ang tinutukoy doon, ang salita ng Diyos ay ang binhi, na naitanim ito sa matabang lupa, na tayong maraming ginamit na example dito patungkol sa lupain o sa bukirin, na matapos ito'y nadiligan, sabi dyan, at sumibol, sinibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Yan po, pinapakinabangan ng magsasaka. Ano? So malinaw po ito, ginagamit lang ang illustration ng isang farm para makita natin na ang tao na tumatanggap ng mensahe ng Diyos, yung mga tumutubo doon sa farm na yun, which is tayo nga, ay talagang makikita natin, sabi doon, may namumunga ng tig sa 10, tig 100, di ba? Dahil namumunga, may grow, may fruits ang Holy Spirit. Makikita sa bunga natin yung mga kung ano nga, sabi dyan, kung ano ang itinanim, ang siya ay bunga. Kaya habang natatanimin tayo ng Word of God, nakakagawa tayo ng mabuti. Napapabanal, nalalayo tayo sa mga dating ginagawa nating masama at tuluyang na iniiwanan at nagkakagawa tayo ng mabuti. Dahil yun ang naitatanim sa ating mga puso, ang salita ng Diyos. Malinaw po sapagkat, sabi di ulitin ko lang, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Yan po yung sa kabila ng naririnig ng tao ang salita ng Diyos. Pero imbes na mabago ang buhay, lalo pang naging malala ang buhay, hindi na bago matapos na nakaranas siya ng kabutihan ng Diyos. 'Di ba? Imbis na nag-improve ang buhay, wala, bumalik pabalik sa dating ugali sa mundo. Yan ang sabi dito. Yan po, subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Kaya warning po ito sa mga taong mga nakalasap na ng kapangyarihan ng Diyos. Warning ito sa mga taong nagamit na ng Panginoon at matapos ang lahat ng iyon, sila'y bumalik sa dating buhay. Dahil hindi nakatubo ang salita ng Diyos. Nandyan po yun sa Matthew. Diba? Sa Matthew. Yan yung mga dahilan bakit ang mga tao hindi nakapagpatuloy. Dahil may iba-ibang binhi, mga pinagkakaabalahan. Mabasa po natin yan sa Matthew, ang binhi. Iba't ibang binhi. Ang iba ginamit doon yung binhi ang salita ng Diyos na kung saan may nakasulat doon na yung isa na tinuka ng ibon, kaya which is na tinutukoy si Satanas, kaya hindi nakapag-grow. Kaya makikita natin yung mga taong ganito, unti-unti inaalis sa Word of God hanggang tuluyan ng makabalik sa dating buhay sa sanlibutan. And that's very dangerous. Kaya tinuturoan tayo dito ng Word of God, manatili kayo sa salita ng Diyos dahil wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Kumpara ng palagi nating binabasa ang Word of God every day. Nababago ang ating isipan kasi ang bilis po nating makalimot. So, kailangan nakababad ka lagi sa Word of God na ma-filled ang iyong mind ng salita ng Diyos. Dahil kung ano ang laman ng isipan, yun ang nagagawa ng tao. Kaya ang bilin sa atin ng salita ng Diyos, punuin ninyo ang inyong mga kaisipan ng mga makalangit na bagay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil once na ang tao ito'y wala ang Holy Spirit at wala ang ganyang mga pag-iisip, of course, sino ang nakalagay sa isip? Dalawa lamang po ito, malinaw. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng sanlibutan. Kaya kapag ang isang tao, hindi ito napi-filled ng Espiritu ng Diyos, napi-filled ito ng sanlibutan. Kaya makita natin ang katauhan, Ang taong babad sa Word of God, makikita natin talaga, nakakapagpatuloy siya na masunod ang kalooban ng Diyos kumpara doon sa walang naririnig. Unti-unti siyang hinahatak nitong mundong ito na makabalik doon hanggang sa maging masama na naman yung tao na yon.
Kaya katulad ng babala dito po, sinasabi dito, nakakalungkot sa mga taong hindi nakakapagpatuloy sa salita ng Diyos. Dahil totoo po ang warning ng Diyos. Hindi ito isusulat ng Diyos kung hindi ito mangyayari. At nakikita natin ito sa karamihan na mga nag-detach sa Word of God. Unti-unti yan, unti-unti manlalamig. Hanggang tuluyan na naman silang lamunin ng mga makalamang pagnanasa, hanggang maibalik sila sa pagkakasala. At yun ang sanabi doon na hindi natin alam ang magbabalik ng Panginoon, kaya maging handa kayo sa lahat ng bagay. Dahil baka madatnan kayo na sa ganong sitwasyon. Malinaw po dito. Katulad ng sinabi dyan, na talagang kung mga damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Kaya nakakatakot. Ito po na maging seryoso ang mga Christians. Lalaging kumbaga naandyan ang pagtuturo pero talagang nandoon ang paghihimagsik katulad ng pinaunawa sa atin sa mga nakauna, nakatulad din ng mga babala sa mga Israelita na pinaabot sa atin sa kapanahonan ng Panginoong Hesus na magsilbing aral na yung mga Israelita nung panahon, marami sila na inilabas, actually lahat sila inilabas sa Ehipto at pinangakuan ng buhay, binangakuhan ng lupang pangako, buhay na masagana doon papunta sa pangako, promised land, pero hindi lahat nakarating. Kasi sa gitna pa lamang, along the process, papunta sila doon sa promised land, ang daming sumuway. Same thing po ngayon sa ating mga Kristiyano. Maraming tumanggap sa Panginoong Hesus, maraming, kumbaga, nagsisi, kumbaga, sa paghahalin tulad sa mga Israelite, pinalaya tayo sa mga bagay na nagdulot sa atin ng nagpapahirap na kasalanan. Itinawid tayo sa liwanag, pero nung naitawid, naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nasa process tayo, nasa promise pa lamang tayo. Yung buhay na walang hanggan, hindi pa nangyayari. Promise, katulad ng mga Israelita, pinangakuan. At habang sila'y naglalakbay, sumuway, hindi sila nakarating, hindi nakapasok, dahil nagalit ang Diyos, katulad ng sinabi dyan sa chapter 4 kahapon, at sabi dyan na talagang kapag narinig ninyo ang babala ng Diyos, huwag nang patigasin ang inyong puso, dahil katulad ng mga nauna, isinumpa ng Diyos ang hindi kayo makakapasok sa kapahingahan ko. So yan po yung mga babala sa mga Kristiyano na nanlalamig unti-unti. Makikita nila yan, actually makikita nila yun ng kaibahan. Ma-observe ng Kristiyano kung ako ba'y nag-grow spiritually o unti-unting bumabalik ang aking buhay sa dating buhay noon. They know. At alam natin yan sa ating sarili kung nag-grow tayo spiritually o paatras ang ating spiritual. Pero pinapaunawa sa atin ang salita ng Diyos at ito'y mga babala. Ang babala po ng Biblia, hindi ito para sa unbeliever. Ang babala ng Biblia ay para sa ating mga nakakilala at nakaunawa na sa salita ng Diyos. Katulad ng sinabi dito sa salitang ito. Sa pagdating ng panahon, marami ang mga manlalamig sa kanilang pananampalataya at sila'y tatalikod. So ito po ang warning, Kaya salamat sa Diyos na lagi tayong nakababad, naiintindihan, nare-remind. Kumbaga, nare-remind tayo everyday ng Word of God. Kaya yun ang lagi namin advice to everyone. Magbasa kayo, kahit kayo nasa bahay, hilingin ninyo ang banal na Espiritu ng Diyos na tulungan tayo magbasa. Kasi habang nagbabasa tayo, hindi tayo nasisingitan ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos, kung ano ang laman ng ating isip, yun ang laman ng ating puso, at yun ang ating nagagawa. So, ngayon, the verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Of course, kasi nga, tayo ang alalahanan po nito. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa ang pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon. Ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, naging consistent kasi kaya sinasabi dito, natitiyak niya na kumbaga, namin na nasa mabuting kamay. Kasi continuous po, katulad ang sinabi niya dito, continuous ang nagpapatuloy, hindi yung tumigil. Ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap
Magsumikap. Magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. So yan po, magsumikap, hindi yung, hindi na muna ako. Magsumikap kasi hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon anytime. Walang nakakalam, madatnan tayo kung anong pagkatawag sa atin. Tayo nilinis, madatnan tayong malinis at malinaw ang naglilinis sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagpapabanal sa atin everyday na nagre-remind sa atin kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Kaya dito natin naintindihan talagang hindi pwede ang Kristiyanong humiwalay sa salita ng Diyos dahil napakalinaw, wala tayong magagawa. Nandito tayo sa sanlibutan na punong-puno, naglipa ng temptation. Apart from the Word of God, lagi tayong tumba. At yan ang nakita ko po sa aking buhay before. Nung hindi ako nagbabasa pa ng nakatutok ng ganito, naku, ang bilis ng nakakapasok ang kasalanan. Kasi wala tayong weapon, wala tayong armas panlaban sa masasamang espiritu na umiiral sa sanlibutan ito. So, pero kahabang nakababad tayo sa Word of God, laging nare-remind tayo ng Espiritu ng Diyos kung ano ang mga tactics ng kaaway. Kaya madali natin itong nalalabanan, ano? Dahil malinaw ang salita ng Diyos, ang pananampalataya nating ito sa Diyos, ang siyang pumapatay sa nagliliyab na palaso ng dyablo. So ito ang panlaban, hindi natin to kayang labanan sa sariling lakas kasi laban ito ng spirit to spirit. Kaya kailangan lagi tayong nasa ilalim ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit, para hindi tayo madaig ng anumang gawa ng Espiritu ng sanlibutan. So napakalinaw po dito, magpatuloy, magsikap. Ulitin kong muli, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Hindi yung 3 months, 2 months, 1 year, and then tapos ka na. Hanggang wakas po, kaya maghintay. Sabi doon, ang mananatiling tapat lamang hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pero maraming Kristiyano ngayon na natrap, kalagitnaan tumigil na. Dahil maraming mga alalahanin sa buhay na kung ano-anong mga dahilan. Yan, pero may babala na ang Biblia po sa bagay na yan. Ano? Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng ipinangako niya. Ayan. Pangako, yan yung sa promise, ipinangako ng mga, makita po natin, sino man nakapasok sa promised land. Diba? Yung mga nanatiling tapat at kinalugdan ng Diyos. Dito po sa last, tiyak ang pangako ng Diyos. Nang nangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. So yan po ang ibig sabihin. We don't know ang promise ng Lord, siya lamang po ang may timing, ano? Kaya si Abraham, doon siya nanatili sa promise na sinabi ng Diyos na siya'y magkakaroon ng anak na lalaki, which is Isaac, na sa kanya magmula ang lahat ng bansa. So sa kabila na si Abraham ay uugod-ugod, tumatanda, ang tagal. Ayon po sa pag-aaral, 25 years bago si Isaac ay naipanganak ni Sarah. Diba? Matagal pero pinangakuan sa ng Diyos. Itong na pinapakita dito, sa kabila ng tagal na yun, matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. So same thing po sa atin. Pinangakuan tayo ng buhay na walang hanggan, pero wala pa yun. Ibig sabihin, nasa process tayo, lumalakad tayo dito sa lupa at pinaunawa sa atin. Nilinis ka na, pinatawad ka na, dinamitan ng panibagong puting damit na ang pagbalik ng Panginoong Jesus. Madatnan tayong malinis dahil dati hindi tayo karapat-dapat, dati tayo yung mga makasalanan na andun ang ginagawang pagsuway, pero kinahabagan. Yan yung pinapauna. Kinahabagan, kaya nga sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo tayo hinugasan, pinatawad, nilinis, isang bagong nilalang. Yung tinatawag na isa ka, pinanganak kang muli. Isa kang bagong nilalang. Wala ang luma. Kaya as a new creation,
Isang bagong nilalang. Yung time na bago kang nilalang, mapanatili natin yung malinis hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus, madatnan tayong malinis. At paano natin yun magagawa na mapanatili? Ang pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil habang binabasa natin ang salitang ito, tinuturuan tayo ng tamang pamumuhay, tamang pananalita, tamang pagkilos, tamang kaisipan. So lahat po, nagpe-perfect ito sa ating Word of God. Lalo pa, nang pinaunawa sa atin, nakipag-isa tayo kay Christ. Si Kristo ang ating kabanalan. Kaya habang binabasa natin ito malinaw, ito ang nagpapabanal sa atin. Kaya nga pananampalataya na may kalakip na gawa. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Ito ang kalugod-lugod sa Diyos na inyong gawin. So dahil pinapananaligan natin, isinasagawa natin. Sinusundan natin, lumalayo tayo sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sinabi niyang huwag kayong maglalasing, huwag kayong mabanirang puri, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong makikiapid, puro mga ganyan. So dahil alam natin na ito ay kumbaga pinalaya na tayo dito, sabi dyan. Kaya habang sinusunod natin ang karakter bilang anak ng Diyos, tulad ng sinabi dyan, ang anak na yung Diyos ay hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. So habang pinapakinggan natin itong salitang ito, nagre-reflect, tinitingnan natin ang ating sarili at doon natin nakikita kung ano ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa at yun ang sinusupil natin. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo, sinusupil na niya ang kanyang sarili. So same thing tayo na nakakakilala sa ating sarili, na tinuturuan na tayo ng Word of God kung ano ang tama, ang mali. Kaya kapag may nakita tayo sa ating sarili, tayo na ang nagsusupil nito po. It's by faith. At sinasabi ng Diyos, yan yung faith na may action. Action at pinaunawa na sa atin, magagawa na nyo na yung mapagtagumpayan. Kasi napagtagumpayan ko na yan. Dahil sabi dito sa chapter 4, sa lahat ng paraan, sinubok ang Panginoong Hesus. Kaya sino man daw na mga dumadaan sa mga ganong mga pagsubok ay mapagtatagumpayan na nila yan. Lahat ng paraan. Tinukso din siya sa lahat ng paraan. So tayong nakipag-isa sa Kanya, ma-overcome natin yun. It's because of Christ. Kung saan tayo nakipag-isa. Kaya nga habang binabasa, talagang napakahalaga po na binabasa natin ang Word of God. Dahil paano natin malalaman ang instruction ng pamumuhay kung hindi natin ito babasahin. Ang Biblia ay instruksyon ng ating buhay kung paano tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya wag tayo dyan maniwala na kahit hindi magbasa, okay siya. I don't think so. Hindi kayang magpakabanal ng tao sa sarili niyang kaparaanan. Only God, only the Word of God. Malinaw ang salitang ito ang magpapabanal sa atin because Christ is the Word. Napakalinaw po ito Kaya apart from the Word, makikita natin at alam natin, isa tayo sa mga ganyan noon. Kristiyanong naturingang matagal pero patuloy pabalik-balik nagsasaw-saw sa kasalanan kasi kulang sa salita ng Diyos. Kulang, hindi naitanim ang banal na pagkatakot. Pero nung inulit-ulit natin ito, lalo na pagdating sa Revelation, doon tayo natakot dahil talagang walang makakapasok sa karan ng Diyos na may karumihan. Kaya pinaunawa sa atin ang kamatayan ni Kristo, pinatawad, nilinis, habang hinihintay natin ang Panginoong Sus sa kanyang pagbabalik, make sure na minamansaya natin ang sariling buhay, na hindi makasingit pa ang mga dating ugali natin o dating mga gawa na hindi nakalulugod sa Diyos dahil tayo'y bagong nilalang. It's all by faith at pananampalatayang laki pa natin ang gawa. Supili natin ang mga bagay sa ating sarili na hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos. So ayan na noon, tiyak, si Abraham, yan yung naghintay na matyaga. At sabi dyan, nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Diba? Hindi magbabago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga
ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Yun po ang tinuro sa atin ng kamatayan ni Panginoong Hesus, di ba? Alas 3 ng hapon. Napunit ang tabing mula sa taas hanggang baba. Yun ang umalis ng pagitan ng tao at ng Diyos at ng tao. Ang Panginoong Hesus po ang nag-alis ng pagitang ito. Yun yung kamatayan niya. Kaya nung nalagutan siya ng hininga, doon napunit ang tabing, na doon tayo nakapasok sa dakong kabanal-banalan, na nakakatawag tayo sa Ama, nakakalapit tayo sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil noong unang panahon, walang nakakadirekta sa Ama na mga individual. Laging ang mga leaders lamang, sila Moses, kung anong sasabihin ni Moses kung ano ang nais ng Diyos na sabihin sa mga Israelita, dinadaan ito kay Moses. At si Moses naman, kapag anong sabi ng Israelita mga request, siya ang tagadala, tagapamagitan. Dahil makasalanan nga, walang makakalapit sa Diyos. Maging si Moses, nakita po natin si Moses, kahit pag pumupunta siya doon sa bundok, upang makipag-usap sa Diyos, ilang kilometro ang layo ni Moses. Hindi siya pwedeng lumapit dahil mamamatay siya kapag masyadong too close. Dahil hindi pwedeng lapitan ang Diyos ng may mga karumihan. Kaya pinakita dito sa pamamagitan ni Kristo, the perfect one, na kung saan doon tayo nakipag-isa, nagpabanal, nagpatawad, naglinis, kaya siya ang nagkikerry sa atin na makalapit tayo sa Ama. Kaya doon natin naunawaan na yes, totoo. Jesus is the way, the truth, in the life going to the Father. No one na walang makakalapit sa Diyos na direktahan na hindi ito dumaan sa Panginoong Hesukristo, because Jesus Christ is the perfect one na namagitan. Siya ang walang bahid na kasalanan na inaalay sa Diyos para tayo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang pag-asang ito ay siyang matibay na matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umabot sa hangganan sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So napakalinaw, pinakapunong pari. Kasi naintindihan nga natin ang pari, ulitin ko po sa mga hindi pa nakakaunawa, yung panahon ng Old Testament sa panahon ni Aaron, sila ang naghahandog. Kita nyo po, sila ang naghahandog ng ikakapatid ng kasalanan. May tinatawag doon na dakong banal at dakong kabanal-banalan. So dalawang portion, makita natin. At doon sa dakong kabanal-banalan, isa lamang ang pumapasok doon na punong pari every year. At ang pagpili sa kanila ay dinadaan sa palabunutan. Ngayon, kapag nabunot ang paring ito, kailangan ang paring ito po ay maghanda. Linisin niya rin ang kanyang sarili dahil yearly silang naghahandog sa ikakapatawad ng kasalanan. So itong parang itong nabunot, napakalinaw na siya mismo rin naglilinis ng kanyang sarili dahil siya man din ay makasalanan bago siya maghandog. Dahil hindi siya pwedeng may karumihan na pumasok doon sa Holy of Holies. Napakalinaw. Kaya makita po natin doon sa pag-aaral natin sa sa lumang tipan, ang punong pari na ito na naka-assign na maghandog ng pagkapatawaran ng kasalanan every year, may tali po ang paa. Kasi yung paa na yun, yung tali na yun, kapag matagal na hindi lumalabas yung pari na yun na pumasok doon na maghandog, automatic understood nila na patay. Kasi may karumihan siya. Kaya hatakin nila yung lubid para makalabas yung pare. Yun po ang paunawa sa atin dito na walang talagang makakalapit sa Diyos Ama ng may karumihan dahil God is a holy God na laging inuulit-ulit sa atin. Walang makakapasok doon ng may karumihan. Kaya dito sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siya ang perfect na nagkatawang tao upang siya ang ialay yung dugo, kasi ang bawat kasalanan kailangan mabayaran ito ng dugo, which is ang blood, nagsisimbolize ng buhay. Sa dugo nagmumula ang buhay. Kaya kailangan tayong mapatawad ng ating mga kasalanan at ang Panginoong Jesus ang nag-fulfill ng pagiging pinakapunong pari sa lahat. Walang kapintasan. Hindi kailangan Panginoon Jesus maghugas ng kasalanan. Because He is the perfect one
Walang dungis. Kaya tayo, nung nakipag-isa tayo sa banal kay Kristo, doon tayo napabanal. Ngayon, pinaunawa sa atin, kung nakipag-isa tayo kay Kristo, na pinanampalatayan, dapat wala ng dating pagkatao. Kaya doon tayo nagsisimuling binabantay ng ating mga sarili. Sinusupil natin sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sinusupil natin ang ating mga sarili at yun, si Kristo ang ating kabanalan. Itong salitang ito ng Diyos, sa pagsunod natin sa instruksyon, dito tayo napapabanal. At yan yung mga tao, tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Dahil malinaw, ito ang nagpapabanal habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Christ. Kailangan naka-abide tayo sa Word of God. Ito ang maintenance ng ating buhay na hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik. Pero dumating man siya anytime, handa tayong walang dungis, walang kapintasan dahil pinaniwalaan natin nakipag-isa tayo sa banal at si Kristo mismo ang salita na naglilinis ng ating buhay araw-araw. Jesus is the way. Walang ibang tagapamagitan na nakagawa nito, na perfect. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Kaya tayo nakakalapit sa Ama individual. Nakakapanalangin tayo sa ngalan Ama ng Panginoong Jesus. Ito po'y dalangin namin sa iyo. Amen. This is because of Christ. Siya ang nagkikerry sa atin na makalapit sa Ama. So napakalinaw po ito, ulitin nyo po muli, kung inyo pong nais na basahin muli. So, wag na tayo maging parang mga bata, mga isip sanggol, na lagi na lang gatas, lagi na lang paalalahanan, mali yan, wag yan, hindi na po dapat ganun, kasi alam naman talaga natin kung ano ang mali at tama, at mamuhay tayong isang taong may sapat na gulang, na alam kung marunong kumilala ng masama at mabuti at gawin natin ang tama. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. God bless everyone. Hanggang sa sunod na linggo uli, pagpalain tayo ng Diyos. Magbasa kayo ng salita ng Diyos everyday and ask the Holy Spirit na mapaintindi po sa atin ito. Amen. God bless. Bye-bye.